Mapagpalang araw sa inyo, Sir Alex. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Brian. Taong 1999, 22 anyos. Labag man sa aking kalooban, ay naglayas ako. Sumama ako sa aking kaibigan sa lugar nila. Bagong salta pa lamang ako roon. Umalis ako sa amin gawa ng hindi na kami nagkakaintindihan ng kapatid ko at ng aking tatay. Pinuntahan ko ang aking kaibigang si Elmer. Classmate ko siya sa high school. Sumama ako sa lugar nila sa probinsya, Sir Alex, na hindi ko na lang babanggitin kung saan. Basta sako po ito ng Aklan. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Tol? Doon na lang tayo maghanap ng trabaho, ano? Oo, Tol. Sasama ako sa'yo. Baka mamamatay lang ako dito sa amin kapag uuwi pa ako. Total, may ipon naman ako na konting pera dito. Nakakaawa ka naman. Sige, sumama ka sa akin. Noong makarating kami sa lugar nila, ay agad akong ipinakilala ng aking kaibigan sa kanyang mga magulang. Ang babait po ng mga magulang niya, malayong malayo sa aking mga magulang. At nang tanungin nila ako kung ano ang dahilan bakit napadpad ako sa baryo nila, doon ako nagkwento tungkol sa mga pinagdaanan ko sa mismong pamilya ko. Tumahimik lang sila sa umpisa. Baka raw ako ang may problema. Tapos baka hanapin daw ako. E di kinuwento ko na ang lahat mula nung pagkabata. Naawa sila sa akin. Tandang-tanda ko pa ang sabi ng lolo ng aking kaibigan. Isa lang ang hinala ko dyan, Dodong. Hindi ka tunay na anak. Yun din po ang nasa isip ko, Sir Alex. Kaya napatango na lang ako at napaluha. Walang hiyang tatay na yan. Kung nagkataon lang na nakatira ako malapit sa inyo, baka hindi ako makapagpigil. Sabi ng lolo ni Elmer. Lumipas ang mga araw. Marami na rin akong naging kaibigan doon. Kung ano-ano lang din yung mga trabahong pinapasukan namin. Kalimitan pagbubukid talaga. Pero kahit ganun lang, nakakaipon din ng pera. Sobrang pasalamat ko sa aking kaibigan. Dahil kung hindi sa kanya baka kung saan lupalop na ako sa mundo nakarating. Hanggang sa isang araw noon, inaya ako ni Elmer dahil inaya siya ng kaibigan niyang si Mario. Itong si Mario ay dati nilang kapitbahay. Nagkataon lang na namasyal siya sa kanyang pinsan doon. Kaya nagkita sila ni Elmer na matagal na rin na hindi nakauwi sa baryo na yon. At yun na nga po nagkayayaan. Sabi ni Mario, punta tayo bukas sa Karatig Baryo, mamiesta. May handaan talaga roon, Tol. At alam ko, marami ang mga kadalagahang naggagandahan sa baryo na yon. Sama ka, Brian, para naman maranasan mo rin na magkaroon ng nobya. Malay mo, doon mo na mahanap ang babaeng para sa'yo. Oo nga. Sagot ni Elmer. Hindi yung puro trabaho na lang ang ginagawa natin dito. Mamaya niyan, matulad ka sa Tio Mando. Tumandang binata. Tignan mo. Pabirong wika pa ni Elmer. Napailing naman ako. Natatawang sagot ko sa kanila. Bata pa ako para sa mga bagay na yan. Ayaw kong gumawa ng kalokohan at baka pagsisihan ko pa sa bandang huli. Pas muna ako sa mga ganyan, Tol. O di, punta na lang tayo. Makifiesta, makisaya, ganun lang. Kumain sa handaan. Kung may inom, edi inom tayo. Ano? Yan, okay ako dyan. Sige, sige. Ayon pa sa kaibigan namin na ito, meron daw siyang kaibigan sa naturang lugar kaya wala kaming dapat ikabahala. Malapit lang daw ito, depende na rin sa bilis ng lakad. Pwede naman daw kami magpahatid ng habal-habal pero gastos na. Kaya mas pinili namin ang maglakad. Dadaan daw kami sa kabundukan sapagkat doon ang mas malapit na daan ayon kay Mario. Kesa naman pupunta pa sa kabayanan sasakay ng motor. Malayo na. Pero mas mabilis kasi nga may sasakyan. Nag-iipon kami ng pera ng mga panahon na iyon kaya nagkasundo na lakad na lang talaga. Kinabukasan ng tanghali ay naghanda na kami ni Elmer. Excited ako, gawa ng unang beses ko makifiesta
sa ibang baryo sa parte ng lugar na iyon. Tinanong ko si Elmer, "Hapon na tayo makakarating, panigurado. May makakain pa ba tayo sa ganoong oras?" "Oo naman, marami pa yan. At saka dito sa probinsya, nagpapakain talaga ang mga tao." Nakita kami ng lolo niya at narinig ang usapan. Oh, mukhang may lakad kayong dalawa. Saan ang tungo ninyo? Tanong ng lolo ni Elmer. "Makifiesta lang po kami sa kabilang baryo, lolo." Saang lugar? Binanggit ni Elmer sa kanya yung lugar na pupuntahan namin. Saglit na tigil ang lolo niya sa pag-inom ng kape at tinitigan si Elmer sa mata. Sumagot siya. Sino ang kasama nyo? "Si Mario Putay, yung dati nating kapitbahay dito." Mga apo, mag-iingat kayo ha. Kasi ang baryo na pupuntahan ninyo, may kasabay na piyesta yan. Parehong araw ipinagdiwang. "Anong piyesta po?" Kapistahan ng mga aswang. Nagkatinginan kami sa sinabi ng lolo ni Elmer. "Baka ibang lugar yung tinutukoy niyo po, lolo. Imposible naman may ganyan." Bata pa kayong dalawa. Ako matanda na. At marami akong karanasan sa mundong ito. Hindi ko lang alam kung saan banda ang lugar na yan. Pero ang tatay ko, minsan silang napadpad sa baryo na yan. Naligaw sila ng mga kaibigan niya. Wala silang kamalay-malay. Baryo na pala ng mga aswang ang napuntahan nila. Ang mga kaibigan niya ay kinatay. Siya lang ang nakauwi ng buhay. Muli ay nagkatinginan kami ni Elmer. Kasi mukhang gumagawa ng istorya ang kanyang lolo. Sa isip-isip namin, baka ayaw lang nito na paalisin kami sapagkat marami pang trabaho. "Huwag po kayong mag-alala, lolo. Palagi naman po kaming nag-iingat ni Brian eh. At isa pa, wala na siguro yung baryo na sinasabi niyo po, baryo ng mga aswang." Huwag kang magpakasiguro, apo. Basta mag-iingat lang kayo lagi. Lalo na ikaw, Brian. Sapagkat bago ka lang sa lugar na ito. "Opo, lolo. Mag-iingat po kami." Tiyempong dumating na si Mario. Kaya umalis na kaming tatlo. Mag-iingat ha. Muling paalala ng lolo ni Elmer sa amin. "Opo, lolo." Sagot ng kaibigan ko. Ang sabi niya, ganyan talaga ang lolo niya. Alam niyo kasi matanda na eh. Kung ano-ano raw ang iniisip. Nagmamadali na kaming naglalakad dahil ayon kay Mario at Elmer ay may mga madadaanan pa kaming liblib na sityo. Alauna pa lang ng hapon noon. Hindi naman mainit maglakbay sa kabundukan kasi nga makahoy. May mangilan-ngilan ding kabahayan doon. Sigurado ang mga tao kako na miesta rin sa karatig. May isang matandang naroon sa gilid ng kalsada, nakatayo lang at nakatingin sa amin. Tinanong ito ni Elmer. Tinuro niya ang daan papunta sa baryo kung saan may fiesta. Diretsuhin nyo lang yan. Medyo malayo pa iyon. Sige po, lolo. Nagpasalamat pa kami sa kanya. Sinunod na namin ang kanyang tinurong daan. Ngunit ilang oras na kaming naglalakad ay hindi pa namin nararating ang sinasabing lugar na may fiesta. Inabutan na kami ng 3:00 pasado ng hapon, wala pa. Kaya nagtanong na si Elmer. "Sabi mo, malapit lang, ba't wala pa? Sigurado ka bang tama ang dinadaanan natin?" "Oo naman. Kahit hindi tinuro nung matanda, alam ko naman na ito ang tamang daan." "Basta ha?" "Oo nga kasi. Teka, may dala ba kayong flashlight? Kasi pag-uwi natin mamaya." "Ay, nakalimutan." "Naku, siguradong may matatalisod mamaya sa pag-uwi natin. Ang dilim-dilim kaya." "Wala bang kuryente roon, tol?" "Dati wala. Naalala ko generator ang gamit ng mga tao. Ewan ko lang ngayon kasi matagal na hindi kami nakapunta roon eh." Sagot ni Mario.
Ang sabi ko naman sa kanila, gumamit na lang tayo ng tuyong dahon ng nyug pag uwi natin mamaya. Ay oo, yun ang gagamitin natin. Nagmamadali na kaming naglalakad. Noong nasa liblib na kami na bahagi, talaga namang napakatahimik ng buong paligid at tanging mga huni lang ng kuliglig at ibon ang aming naririnig. Napakapayapa talaga sa pakiramdam. Bilisan na natin maglakad para makarating na tayo kagad. Kanina pa tayo eh. Akala ko malapit eh. Gutom na ako. Sabi pa ni Elmer. Maya-maya, nagtanong ulit ang kaibigan ko kay Mario. Tama ba talaga yung dinadaanan natin, tol? Kasi bigla akong kinutuban ng hindi maganda eh. Kinakabahan ako sa patutunguhan nating lugar. Ayan ka na naman, Elmer oh. Katulad ka talaga ng lolo mo. Kung ano-anong nasa isip. Tumigil ka nga dyan. Sagot ni Mario sa kanya. Dagdag pa nito, minsan nang nakapunta sa baryong yon si Elmer. Ngayon pa kinutuban ng hindi maganda. Gutom lang yan, tol. Patawa-tawang sagot ni Mario sa kanya. Ako naman, tahimik lang na naglalakad, nakikinig sa kanilang dalawa. Pero sa loob-loob ko, kinukutuban na rin ako ng hindi maganda sa sinabi ni Elmer. Hindi na lang ako umiimik. Tahimik na lamang na binabaybay ang makipot na daan. Ilang beses kaming paliko-liko, Sir Alex, pakurbada. Basta para bang nakakahilo yung daan. Hanggang sa tuluyan na naming narating ang bungad ng baryong sinasabi. 4:00 pasado na ng hapon. Pagod na pagod kami at gutom na gutom. Umalis kami ng 1:00, Sir Alex. Imagine, ilang oras na lakaran. Ramdam talaga namin ang pagod. Grabe, ang layo rin pala ng nilakad natin. Eto na pala yun. Tanong ko sa kanila. Sagot ni Mario. Oo, parang ito na pero at least narating na natin, di ba? Mawawala na rin ang pagod natin pag nakakain na tayo ng masasarap na pagkain dito. Oo nga naman oh. Sagot ko. Si Elmer tahimik lang. Dapat masanay ka na, Brian, dahil marami pa tayong malalayong lugar na pupuntahan sa susunod. Gaya nito, fiesta-fiesta, kain-kain, mahandaan ba? Oo ba? Sagot ko sa kanya. Nagpatuloy na kaming maglakad papasok sa baryo. Hinanap namin yung bahay ng kaibigan ni Mario. Habang naglalakad ay naaamoy namin ang mga nagbabanguhang luto ng mga tao. Nakakapagtaka nga iyon kasi lagpas na tanghali may nagluluto pa rin ng masasarap na ulam. Pinagmamasdan ko ang paligid. Tahimik na fiesta, walang tao sa labas. Tapos, kakaunti lang ang bahay. Sigurado ka, tol, dito yung bahay ng kaibigan mo? Tanong ni Elmer. Oo, dito yun. Baka sa unahan lang. Tara. Naglalakad kami. Wala talagang katao-tao. Maya-maya pa, may nadaanan kaming bahay na malaki, yung gawa lang din po sa kahoy. May nakaimbak sa harapan na mga panggatong, mga malalaking tuyo na mga punong kahoy. Pagtingin ko po sa gawing iyon, ay may nakita ako sa likod na hindi po ako sigurado kung naglalaro lang ba ito o sadyang umakyat sa tubo. Parang kalahati, nakasandal sa simento. Bali ang nakita ko lang ay yung kalahati ng kanyang katawan na parang putlang-putla. Nakita niyo yung baboy na lilitsunin. Ganon. Sa may dibdib lang ang aking nakita gawa ng nahaharangan siya ng sako. Sir Alex, para siyang nakadapa sa tubo na para ring nakatuhog. Kung minsan kung ano-ano naman talaga ang naglalaro sa ating isipan lalo na noon, nagutom na rin kami. Nakita kong gumagalaw naman, kaya nasabi ko rin na baka may ginagawa lang. Gusto kong balikan kaya huminto ako, aatras sana. Titignan kung ano talaga yung ginagawa ng mama.
Ngunit napurnada sapagkat may malaking tao na bigla na lang lumabas. Isang lalaking kalbo. Seryoso ang mukha nito. Nakakatakot kung tumitig kaya agad kong iniwas ang aking tingin sa kanya. Parang galing siya sa mainit na apoy. Walang pang itaas na damit na mumula ang katawan, lalo na ang mukha at ang mata. Sa aking pakiwari, Sir Alex, siya ay taga-litsyon sa bahay na yon. Dahil may nakita naman kaming lutuan ng mga litsyon doon. At may umuusok pa. Ang bango-bango nga ng amoy doon eh. Ngunit kakaiba siya dahil parang hindi litsyon baboy. Nang muli kong tignan ang mama na yon, nakatitig pa rin ito sa amin. Sobrang sama ng titig. Doon ako kinutuban ng masama, Sir Alex, sa totoo lang. Sapagkat naglalaro sa aking isipan na parang nakatuhog talaga yung taong yon sa tubo kasi sobrang putla nito na parang wala ng dugo. Ngunit hindi naman po ako sigurado kaya hindi ko masyadong pinag-isipan ng masama. Ang hindi ko napansin, nasulyapan din pala iyon ni Mario. At habang pinagmamasda namin ang paligid doon, hinahanap ang bahay ng kaibigan ni Mario. Napansin ko, sir, bakit tila kakaiba ang piyestahan sa naturang lugar? Sa isip-isip ko, piyestahan kaya itong napuntahan namin? Para kasing walang tao, walang fiesta. Pero amoy na amoy ang mga luto at yung lechon. Habang naglalakad, nadaanan namin ang isang bahay na may mga babae at matatanda. Nang mapatingin kami sa gawing iyon, nakita namin sila, sir, tumatawa. Talagang nangilabot kaming tatlo sa aming nakita. Para silang mga hayop na may kinakain sa palanggana. Hilaw na karne. Kaya nanlalaki ang mata namin at natigil. Bigla kaming hinila ni Elmer para hindi mahalata. Ang isang babae napatingin sa amin. Grabe ang kilabot namin, Sir Alex, kasi ngumiti yung matanda na akala siguro kapareho kami sa kanila. Nginitian kami. May mga dugo pa ang bibig at ngipin. Patay mali lang kaming tatlo. Diretso lang kaming lakad, kunyari may tinuturo sa unahan. Dumidilim na ng mga sandali na yon. Pagdating nga sa unahan, agad kong hinawakan si Elmer sa kamay at sinabing, "Teka pre, parang may mali dito ah." Si Mario, halatang kinakabahan na rin masyado. Tinanong siya ni Elmer, "Tol, sigurado ka ba sa pinuntahan natin? Mukhang mapapahamak tayo dito ah. Parang mga aswang ang mga tao rito." "Tol, teka lang, relax lang muna." Sabay patingin-tingin sa paligid at ang sagot niya, "Huwag na lang muna kayong magpalata. Diretso lakad lang." Kinakabahan na kami ng husto. Mabuti na lang at ng mga sandali na yon ay walang sumunod sa amin. Siguro hindi nila napansin na mga dayo kami o maaaring may hinihintay lang. Hanggang sa tuluyan ng nilamon ng dilim ang buong paligid. Hindi pa namin nahahanap ang sinasabi ni Mario na bahay ng kanyang kaibigan. Pare-pareho na kaming kinukutuban ng hindi maganda. Nang bigla na lang lumiko si Mario at hinila ang kamay ni Elmer. Agad akong sumunod sa kanila. Nagtago sa abandonadong kubo na dating parang pahingahan ng mga magtuturso. "Bakit tayo nandito?" tanong ni Elmer kay Mario. Sagot niya, "Hindi mo ba nakikita? Bulag ka ba? Hindi mo ba napapansin kung ano ang ginagawa ng mga tao? Ikaw ang may kasalanan nito eh. Akala ko ba alam mo?" "Sorry tol, pero hindi ito ang lugar ng kaibigan ko. Naligaw tayo eh." "Ano?" "Hindi normal ang mga ginagawa ng mga tao sa baryong ito.
Akala ko kasi kabisado mo ang lugar eh. Tumahimik na lamang si Elmer. Inamin din naman ni Mario ang kanyang pagkakamali. Nagkamali siya ng daan na tinahak namin papunta sa sinasabi niyang lugar ng kanyang kaibigan. Diyos ko, nanganganib pala ang buhay natin dito. Sagot ko sa kanila. Takot na kaming tatlo. Hanggang sa nakita namin na may mga kalalakihan sa unahan na parang may hinahanap. May tumatakbo, nagtungo sa unahan. Patingin-tingin sa palibot ang iba. Ang iba na may nag-uusap na pakiwari namin. Kami talaga ang hinahanap. Ngunit bumalik din naman ang mga ito sa kani-kanilang tahanan. Nanatili lang kami sa ilalim. Tahimik at walang imikan habang pinagmamasdan sa butas ang ginagawa ng mga naninirahan doon na lahat pala ay mga aswang. Hindi nagtagal ay may narinig kaming ingay. Babae, lalaki, bata. Matanda na nagsisigawan halatang nagkakasiyahan. May dala silang sulo na mahahaba. Malakas ang liwanag kaya kitang-kita ang mga ginagawa nila at mga kaganapan. Maniwala po kayo o hindi, sinusundan nila may taong nakagapos sa karwahe. Nakadamit ito ng kulay puti at parang may mga dugo ang kanyang katawan. Nakapantalon siya ng itim. Nagpupumiglas ito. Nakabusal ang bibig, parang nagmamakaawa pero wala siyang nagawa. Pinagtatawanan lang ito ng mga kalalakihang malalaki. Ilang sandali pa. Bigla na lang siya pinalo ng matigas na bagay sa ulo dahilan ng pagkawala ng malay. Parang palakol yung ginamit. Sa aming nakitang ginawa sa lalaking yon na parang hayop, ay napayuko na lamang po kaming tatlo sa lupa at napaluha. Diyos ko, ano ba tong napuntahan namin? Puro mga aswang ang nakatira. Sabi ko sa aking isipan. Hindi nagtagal. May isang lalaki pa na dumating dala-dala ang mahabang tubo na matulis katulad nung nakita namin sa likod ng bahay. Sumisigaw ito. Tumatawa sila. Basta nakakatakot ang lugar na yon na parang mga halimaw ang nakatira. Dinala nila ang lalaki sa bahay na maraming tumpok na malalaking panggatong yung nadaanan po namin. Yung parang litsyonan na may nakita akong taong sobrang putla at parang nakatusok sa tubo. Doon ko nasabi, tao talaga na nakatusok sa tubo ang aking nasilay. Parang nililitsyon ng mga aswang bilang handa sa kanilang kapistahan. Labis kaming kinilabutan. Nangangatal ang katawan namin sa sobrang takot. Mali ang lugar na aming napuntahan. Naligaw kami, Sir Alex, sa lugar ng mga aswang na kung saan magkasabay na dinadaos sa baryong dapat naming puntahan. Sabi pa ni Elmer, maghanap daw ng mga taong pwedeng tutulong sa lalaki na yon. Sagot ni Mario, tulungan? Patay na yun. Baka pati tayo kakatayin eh. Wag na, umuwi na lang tayo. Hindi kami gumagalaw sa aming pinagpwestuhan, Sir Alex. Naghahanap kami ng tamang tiyempo. Nakadapa lang kaming tatlo, wala kaming pakialam sa mga suot naming napununan ng putik. Naghintay kami kung kailan aalis yung mga taong nakatayo sa harap ng isang bahay. Kapag kasi gagalaw kami, pwede talaga kaming makita nila sapagkat ang mga aswang ay kayang makakita kahit madilim. Meron pang nagsidatingan na iba. Nakita namin nag-uusap sila. Hindi nagtagal. Paisa-isa nang pumasok ang mga ito doon sa parang letsyonan nila. Hanggang sa lahat sila ay nandudoon na sa loob. Tumahimik ang paligid. Ito na ang pagkakataon. Tumakas na kami, Sir Alex. Gumapang kami sa lupa papunta sa makahoy na lugar. Di namin alam kung saan ang patungo na yon. Ngunit naniniwala kaming ang lusot nun ay kalsada pa rin kasi nga yung dinaanan namin paikot-ikot po yun ng ilang beses. Noong makasigurado na nakalayo na kami,
ay doon pa lamang po kaming tatlo tumayo pagkatapos ay tumakbo na ng mabilis sa direksyon na hindi namin alam. "Bahala na, basta takbo lang kayo," sabi pa ni Elmer. Tumakbo kami ng payuko. Grabe ang takbuhan namin na yun, Sir Alex. Hindi namin narating yung dinaanan namin kanina. Sa halip, dinala kami ng aming mga paa sa isang kalsada at alauna na ng madaling araw. Isang kalsada na walang kabahay-bahay at walang kailaw-ilaw. Walang kahit isa na dumaan na sasakyan. Sinundan lang namin ang kalsada na yon hanggang sa marating namin ang isang maliit na kapilya. Doon pa lang kami nagpahinga, Sir Alex. Maliwanag ang kapilya. Hindi kami makapaniwala, sobrang layo ng narating namin. Umabot kami sa 5 barangay kakatakbo. Lakad, takbo. Akala namin hindi na kami makakauwi eh. Ngunit salamat sa Panginoong may likha, nakauwi po kami ng ligtas sa lugar nila Elmer. Nagtanong-tanong kami noon sa mga tao nung umaga. Tinuro naman nila ang tamang daanan. At nung makauwi kami, una ay hindi namin sinabi kahit kanino yung mga nasaksihan at naranasan namin sa naturang baryo. Sa halip ay nagpakwento si Elmer sa kanyang lolo. Nagtaka naman ang lolo nito sa amin bakit bigla na lang interesado sa baryo ng mga aswang. Ikahapon lang daw, aniya, patawa-tawa lang kaming dalawa. Matapos niyang magkwento, ay doon na kami umamin sa hindi sinasadyang pagpadpad namin sa lugar na sinasabi niya, ang lugar ng mga aswang. Sinabi namin sa kanya na nakita naming parang may kinatay na mga tao. Inakala pa nga nito na pinagtitripan lang namin siya. Ngunit dahil napaiyak na kaming pareho, sir, ay doon na nakumbinsi ang lolo ni Elmer. Totoo nga. Merong baryo ng mga aswang na sinasabing nasa gitna ng kagubatan ngunit hindi ito basta-basta natatagpuan. Sadyang may napapadpad lang daw sa naturang lugar, gaya ng nangyari sa amin na hindi sinasadya. Ewan ko kung ano ang nangyari noon. Para sigurong nilito kami ng daan. Pero mabuti na lang, nagawa naming makatakas sa impyerno na lugar na yon. Ang lugar na kumakatay ng mga tao. Magmula ng pangyayari na yon, hindi na talaga kami sumasama sa mga dayo-dayo. Puwera na lang kung malapit at may kakilala na siguradong hindi ka mapapahamak. Akala ko nga, magiging kwento na lang kami. Pero salamat sa Diyos, hindi kami pinabayaan tatlo. At yun na po ang kwento ng ating sender, mga kaibigan, no? Talaga namang sobrang nakakapangilabot. Napakaganda ng tunay na karanasan. Sa mga gustong magpadala ng mga kwento nila, isend nyo po sa ating email na smcreepystories@gmail.com. Diyan po nagsisend ng mga stories yung ating mga sender, mga kaibigan. Sa mga gustong ma-shoutout ang mga pangalan nila, comment lang po kayo sa baba. At syempre, bago tayo tuluyang magwakas, mga kaibigan, maghiwa-hiwalay, shoutout ulit natin ang ating mga members dito sa channel na sina Jeffrey Bunyad, Niles Gio, Chinhan, si Stephen Sanz, Cheng's Channel, and last but not the least, si Rosary Jayarante. At yun lang po, muli, taos puso po ang inyong lingkod na nagpapasalamat. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.